Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa kwento ni Manang. Dito kung saan ang bawat kwento ay puno ng aral, hiwaga at damdaming siguradong tatatak sa puso mo. Kung mahilig ka sa mga makabuluhang kwento, alamat, misteryo at buhay na puno ng emosyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para lagi kang update sa mga bago nating kwento. Maaga pa lamang ay gising na si Mateo. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila pamilyar na yakap sa kanya. Isang paalala na may panibagong araw na kailangang harapin. Sa maliit niyang tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at mahinang lagitik ng lumang kalan ang maririnig. Dahan-dahan siyang bumangon, inabot ang kupas na kamiseta na nakasabit sa likod ng upuan at saka nagsimulang maghanda. Ang kanyang mga kamay, magaspang, may bakas ng paso at sugat, ay hindi na bago sa hirap. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang lambing ang bawat galaw niya, lalo na kapag hinahawakan niya ang harina. Sa isang lumang mesa, maingat niyang inilatag ang mga sangkap, harina, tubig, asin, kaunting asukal, walang labis, walang kulang. Lahat ay sinukat hindi lamang sa dami, kundi sa karanasan. Huminga siya ng malalim bago magsimula. Habang minamasa ang harina, unti-unting napuno ng amoy ng tinapay ang maliit na silid. Isang amoy na para kay Mateo ay hindi lamang pagkain, ito ang kanyang pag-asa. Ang kanyang sandata laban sa gutom, sa pangungutya, sa kawalan. Ngunit hindi naging madali ang landas niya. Noong siya'y bata pa, madalas siyang makitang nakaupo sa gilid ng kalsada, nagmamasid sa mga panaderong abala sa paggawa ng tinapay. Sa tuwing may nahuhulog o nasusunog na piraso, agad niya itong pupulutin kahit pa ito'y malamig o matigas na. Balang araw, bulong niya noon sa sarili, ako ang gagawa ng pinakamasarap na tinapay. Ngunit ang pangarap ay madalas kinukutya ng realidad. Walang puhunan, walang koneksyon, walang nagturo. Nagsimula siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na panaderya. Araw-araw, paulit-ulit ang gawain, maghugas, maglinis, magligpit. Hindi siya pinapahawak sa masa, hindi siya pinapayagang sumubok. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa bawat pagkakataon, palihim siyang nagmamasid. Inaaral ang galaw ng kamay ng panadero, pinakikinggan ang tunog ng masa kapag tama ang pagkakahalo. Inaamoy ang tinapay habang ito'y niluluto. Sa gabi, kahit pagod, sinusubukan niyang ulitin ang mga natutunan gamit ang kakaunting sangkap na kanyang naitatabi. Maraming beses siyang nabigo. May tinapay na sobrang alat, may sobrang tigas, may hindi man lang umalsa. Ngunit sa bawat pagkakamali, may natutunan siya. At sa bawat umaga, bumabangon siya muli. Ngayon, habang minamasa ang harina, bumalik sa kanya ang lahat ng iyon, ang gutom, ang pangungutya, ang pagod, at ang hindi matitinag na pag-asa. Matapos ihulma ang mga tinapay, isa-isa niya itong inilagay sa lumang pugon. Maingat, parang bawat isa ay may sariling kwento. Habang hinihintay itong maluto, naupo siya sa gilid ng mesa, saglit siyang napapikit. Hindi niya napansin na may pumasok na liwanag mula sa maliit na bintana. Sumikat na ang araw. Unti-unting kumalat ang init nito sa kanyang mukha at kasabay nito ang amoy ng bagong lutong tinapay, mainit, mabango at punong-puno ng pangako. Tumayo siya at binuksan ang pugon.
Sa kanyang harapan, nakahilera ang mga tinapay, gininto ang kayumanggi, perpektong umalsa at tila nag-aanyaya. Napangiti si Mateo. Hindi ito ang katapusan ng kanyang paghihirap. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang may nagbago. Sa bawat tinapay na kanyang ginagawa, hindi lamang gutom ang kanyang pinupunan, kundi pati ang mga pangarap na matagal na niyang pinanghawakan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unti na siyang papalapit sa buhay na matagal niyang hinangad. Dahan-dahan niyang kinuha ang unang tinapay, hinawakan ito ng may pag-iingat at saka pumikit. Salamat, mahina niyang bulong. Hindi sa kung sino man, kundi sa sarili niyang hindi sumuko. Sa labas, nagsisimula ng gumising ang mundo. At sa loob ng maliit na tahanan ni Mateo, nagsimula na rin ang kanyang bagong umaga. Pagsikat ng araw, unti-unting nagbago ang katahimikan sa paligid ng tahanan ni Mateo. Ang dating malamig at tahimik na umaga ay napalitan ng mahihinang yabag ng mga taong nagsisimula na ring maghanap buhay. Sa kalsadang lupa na madalas niyang tanawin, may iilang naglalakad na, may pasan na basket, may tulak na kariton at may bitbit na pag-asa. Sa loob ng kanyang munting tahanan, maingat na inilatag ni Mateo ang mga bagong lutong tinapay sa isang kahoy na tray. Pinagmasdan niya ang bawat piraso, pantay ang kulay, maayos ang hugis at higit sa lahat, mabango. Hindi niya mapigilang mapangiti, ngunit kasabay nito ay ang kaba na unti-unting kumakapit sa kanyang dibdib. Ngayon ang unang araw na magtitinda siya. Hindi na bilang tagahugas ng pinggan, hindi na bilang tagamasid, kundi bilang panadero. Huminga siya ng malalim at inilabas ang tray. Inilapag niya ito sa isang maliit na mesa sa harap ng kanyang bahay. Walang karatula, walang palamuti, tanging mga tinapay lamang ang kanyang sandata. Lumipas ang ilang sandali. May dumaan na lalaki, saglit na napatingin, ngunit nagpatuloy sa paglalakad. May isang babae na huminto sandali, tila naamoy ang tinapay, ngunit nag-alinlangang lumapit. Naroon si Mateo, nakatayo, tahimik na naghihintay. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabigat, parang bawat segundo ay sinusubok ang kanyang loob. Paano kung walang bumili? Tanong niya sa sarili. Ngunit pinili niyang manahimik. Pinili niyang maghintay. Hindi nagtagal, may isang batang lalaki ang lumapit. Payat, marumi ang paa at may bahid ng pagod ang mukha. Nakatingin ito sa mga tinapay na parang matagal nang hindi nakakain. Magkano po? Mahina nitong tanong. Napatingin si Mateo sa bata, saglit siyang natigilan. 2 sa isang barya, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Napayuko ang bata. Inikot nito ang bulsa ng kanyang kupas na shorts at inilabas ang isang lumang barya. Isa lang. Isa lang po ang pera ko, sabi nito halos pabulong. Tumahimik si Mateo. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang kabataan. Ang pakiramdam ng gutom, ang hiya ng walang maibayad, ang pag-asang may magbibigay kahit kaunti. Dahan-dahan niyang inabot ang 2 piraso ng tinapay at inilagay sa kamay ng bata. 2 na yan, sabi niya. Nagulat ang bata, pero isa lang po ang bayad ko. Okay lang, mahinahong sagot ni Mateo. Basta, kainin mo habang mainit pa. Unti-unting lumiwanag ang mukha ng bata. Salamat po. At bago pa man makapagsalita si Mateo, tumakbo na ito palayo, hawak ang tinapay na tila kayamanan. Tahimik na napatayo si Mateo.
Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Hindi pa nga siya kumikita, nagbigay na agad siya. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Maya-maya pa, may isang matandang babae ang lumapit. Mabagal ang lakad, may tungkod at tila hirap sa bawat hakbang. "Anak," wika nito, "amoy pa lang ng tinapay mo, parang masarap na." Ngumiti si Mateo, bahagyang nabawasan ang kaba. "Tikman niyo po." Kumuha ang matanda ng isa at marahang kinagat. Saglit itong pumikit. "Malambot at tama ang tamis," bulong nito. "Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito." May kung anong kumurot sa puso ni Mateo. "Magkano, anak?" "2 sa isang barya po." Ngumiti ang matanda at nag-abot ng bayad. "Bibigyan mo pa ako ng isa para sa apo ko." Ilang sandali pa, may dumaan na manggagawa, sinundan ng isa pa at isa pa. Unti-unting napuno ng mga tao ang harap ng kanyang maliit na mesa. May mga nagtatanong, may mga natutukso sa amoy, may mga bumabalik para bumili muli. At si Mateo, na kanina'y nag-iisa at kinakabahan, ay ngayon abala sa pagbibigay ng tinapay, pagtanggap ng bayad, at pakikipag-usap sa mga taong unti-unting nagkaka-interes. Hindi niya namalayan ang oras. Hindi niya napansin na halos ubos na ang kanyang paninda. Hanggang sa hawak na lamang niya ang huling tinapay. Napahinto siya. Pinagmasdan niya ang mesa, kanina'y puno, ngayon ay halos wala na. Dahan-dahan siyang napaupo. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay tila mas magaan kaysa dati. Hindi pa man siya mayaman. Hindi pa man siya kilala. Ngunit sa unang pagkakataon, napatunayan niya sa sarili na kaya niya. Kaya niyang magsimula. Kaya niyang magtagumpay kahit paunti-unti. Hinawakan niya ang huling tinapay at marahang ngumiti. Ang umagang nagsimula sa kaba ay nagtapos sa pag-asa. At sa puso ni Mateo, may isang bagay na malinaw, ito pa lamang ang simula ng mas malaki niyang laban at mas matamis na tagumpay. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Mateo kaysa dati. Hindi na siya pinilit ng alarm ng kanyang katawan. Ang kanyang isipan mismo ang gumising sa kanya, puno ng mga alaala ng nakaraang araw. Ang unang kita, ang unang mamimili, ang unang pagkakataong naniwala siya na posible ang kanyang pangarap. Ngunit kasabay ng pag-asa iyon ay ang isang bagong pakiramdam, pangamba. Habang inihahanda niya ang mga sangkap, mas maingat ang bawat galaw niya. Parang biglang naging mas mabigat ang responsibilidad. Kahapon, wala siyang kailangang patunayan. Ngayon may mga taong umaasa na babalik sila at matitikman muli ang kanyang tinapay. At iyon ang kanyang kinatatakutan. Paano kung hindi na nila magustuhan? Mahina niyang tanong sa sarili. Hinawakan niya ang harina, pinisil ito sa kanyang palad at saka marahang ibinuhos sa mesa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya dapat pangunahan ng takot. Isa-isa niyang inalala ang kanyang natutunan, ang tamang sukat, ang tamang timpla, ang tamang init ng pugon. Ngunit higit sa lahat, ang bagay na hindi natuturo, ang puso. Muli siyang nagsimulang magmasa. Mas mabagal, mas sinadya, mas may pakiramdam. Habang tumatagal, unti-unting bumabalik ang kumpiyansa sa kanyang katawan. Ang dating kaba ay napapalitan ng pamilyar na galaw ng kanyang mga kamay. Parang muling nagsasalita ang kanyang karanasan. Pinapaalalahanan siya na hindi siya nagsimula kahapon lamang. Matagal na niyang pinaghirapan ang sandaling ito. Pagkatapos mailagay sa pugon ang mga tinapay, umupo siya at naghintay. Ngunit hindi tulad kahapon, hindi siya tahimik. May bumabagabag sa kanya.
At hindi nagtagal, dumating ang sagot. Mula sa dulo ng kalsada, may isang lalaking papalapit. Matangkad, maayos ang pananamit at may dalang kumpiyansa sa bawat hakbang. Hindi ito tulad ng kanyang mga naging mamimili kahapon. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa. "Ikaw ba ang bagong panadero dito?" tanong nito. Tumango si Mateo. "Opo." Tiningnan ng lalaki ang mga tinapay. Hindi tulad ng iba, hindi siya agad ngumiti. Hindi siya tila naakit ng amoy. Kumuha ito ng isa, pinagmasdan, at saka kinagat. Tahimik. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa gilid ng mesa. Ang bawat segundo ay tila mas mabagal. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki. "Hindi masama," sabi nito. Ngunit hindi iyon papuri. Isang pagsusuri. Pero kulang sa lalim ang lasa. Hindi pa pulido ang pagkakagawa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Mateo. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung balak mong magtagal sa ganitong hanap buhay, dagdag pa ng lalaki, kailangan mong pagbutihin, hindi sapat ang pwede na. Iniwan nito ang bayad sa mesa at naglakad palayo. Nanatiling nakatayo si Mateo. Hindi siya galit. Hindi siya nasaktan sa paraan ng pagsasalita ng lalaki. Ngunit may tumama sa kanya isang katotohanan na matagal na niyang alam, ngunit ngayon ay mas malinaw na. Hindi sapat ang pagsisikap kung walang patuloy na pagbuti. Napatingin siya sa kanyang mga tinapay. Kanina, ipinagmamalaki niya ang mga ito. Ngayon, tila may kulang. Umupo siya at muling binalikan ang proseso sa kanyang isipan. May mali ba sa sukat, sa oras ng pagpapaalsa, sa init ng pugon? Hindi niya agad makita ang sagot. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, may ibang naramdaman si Mateo. Isang tahimik na determinasyon. Kung may kulang, hahanapin niya. Kung may mali, itatama niya. Hindi siya titigil. Maya-maya pa, nagsimulang dumating muli ang mga mamimili. Ang matandang babae ay bumalik. Ang ilang manggagawa ay ngumiti at agad bumili. "Atin na ulit, Mateo," sabi ng isa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tingin ni Mateo sa kanyang ginagawa. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbenta. Ito ay tungkol sa paghusay. Sa bawat tinapay na ibinibigay niya, may bagong pangako siyang ibinubulong sa sarili. Mas gagaling pa siya bukas. Mas magiging maingat. Mas magiging mahusay. At balang araw, kahit ang lalaking iyon ay babalik at wala nang masasabi kundi paghanga. Pagsapit ng hapon, muli niyang nakita ang halos ubos na mesa. Ngunit hindi siya agad natuwa. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa pugon. Alam niyang kailangan niyang magsimula muli. Mas mahusay, mas matatag, mas handa. Sa gabing iyon, hindi siya agad natulog. Sa halip, nagmasa siya muli, tahimik, nag-iisa at mas determinado kaysa dati. Ang unang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang unang puna ang nagturo sa kanya kung paano tunay na magtagumpay. Gabi na nang tuluyang tumahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa kalapit na bahay ay isa-isa nang namatay at ang hangin ay nagdala ng malamig na katahimikan. Ngunit sa loob ng munting tahanan ni Mateo, patuloy ang kanyang pagkilos. Hindi pa siya natutulog. Sa harap niya, nakalatag muli ang harina, puti, payak at tila walang lihim. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. May kulang. May hindi pa niya nauunawaan. Hinawakan niya ang masa na ginawa niya kanina. Hindi ito masama, ngunit hindi rin sapat.
Hindi iyon ang uri ng tinapay na magpapabalik sa isang tao, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pananabik. Lalim ng lasa, bulong niya, inuulit ang sinabi ng lalaking dumaan. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pinilit niyang balikan ang mga alaala, ang panaderyang pinagtatrabahuhan niya noon, ang amoy ng tinapay na hindi niya kayang kalimutan, ang paraan ng panadero na tila may sariling wika ang mga kamay. Bigla niyang naalala, hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa dami. May mga bagay na kailangang hintayin. Muli siyang tumayo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadali. Mas pinili niyang damhin ang bawat hakbang. Hinayaan niyang huminga ang masa. Hindi niya ito pinilit. Hindi niya ito minadali. Habang minamasa niya ito, mas naging banayad ang kanyang mga galaw. Hindi na ito laban sa oras, kundi isang pakikipag-ugnayan. Sa bawat pagpindot, sa bawat pag-ikot, parang nakikinig siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may sumasagot. Lumipas ang oras. Hindi niya namalayan na ang gabi ay papalapit na sa madaling araw, ngunit hindi siya napagod. Sa halip, parang may bagong lakas na dumadaloy sa kanya. Nang mailagay niya sa pugo ng panibagong batch ng tinapay, hindi siya agad naupo. Nakatayo lamang siya, nakatingin sa apoy. May kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Hindi dahil sigurado siya sa resulta, kundi dahil alam niyang may natutunan siya. Makalipas ang ilang sandali, binuksan niya ang pugon. Isang mainit na singaw ang sumalubong sa kanya, mas mabango, mas malalim, mas buo. Napaatras siya ng kaunti, hindi dahil sa init, kundi sa gulat. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang tinapay. Hinawakan niya ito, naramdaman ang lambot, ang bigat, ang kakaibang porma nito. Kinagat niya. At sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Hindi ito perpekto, ngunit iba. May lalim, may karakter, may kwento. Napapikit si Mateo. Hindi niya napigilang mapangiti. Hindi dahil ito ang pinakamagaling niyang nagawa, kundi dahil alam niyang papalapit na siya. Sa labas, nagsisimula na namang magliwanag ang langit. Isa na namang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya pareho ng kahapon. Nang ilatag niya ang kanyang mga tinapay sa mesa, mas tahimik siya. Walang kaba, walang pag-aalinlangan, tanging isang matibay na paniniwala. Isa-isang dumating ang mga mamimili. Ang matandang babae ay agad kumuha ng isa. Kinagat. Napahinto. Napatingin kay Mateo. Anak, mahina niyang sabi, mas sumarap. Hindi sumagot si Mateo. Ngumiti lamang siya. Sumunod ang mga manggagawa. Parang iba ngayon sabi ng isa. Mas malambot. Mas gusto ko to, dagdag ng isa pa. At sa gitna ng mga simpleng papuri, may isang katahimikan sa puso ni Mateo na mas mahalaga kaysa anumang salita. Maya-maya, muli niyang nakita ang lalaking dumating kahapon. Pareho pa rin ang tindig nito, pareho pa rin ang seryosong mukha. Lumapit ito, kumuha ng tinapay, kinagat, tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal ang kanyang pagsusuri. Napansin niyo ni Mateo, hindi siya umiwas ng tingin. Hindi siya natakot. Sa halip, hinintay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki. May pagbabago. Hindi iyon tanong. Hindi rin papuri. Isang pagkilala. Mas malapit na, dagdag nito. At bago pa makasagot si Mateo, iniwan nito ang bayad at naglakad palayo.
Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na mabigat ang pakiramdam ni Mateo. Sa halip, may isang tahimik na apoy sa kanyang dibdib. Hindi na siya naghahabol ng papuri. Hindi na siya natatakot sa puna. Dahil ngayon, alam na niya ang direksyon. Ang lihim ay hindi lamang nasa sangkap, nasa tiyaga, sa pakikinig, sa paggalang sa proseso, at sa hindi pagsuko kahit walang nakakakita. Habang unti-unting nauubos ang kanyang mga tinapay, tumingala si Mateo sa langit. Ang araw ay sumikat na muli. Ngunit sa puso niya may panibagong liwanag na mas maliwanag pa roon. At sa bawat masa na kanyang hahawakan mula ngayon, hindi na lamang siya gagawa ng tinapay. Maghuhulma na siya ng sarili niyang kapalaran, hindi na lingid sa mga tao ang pangalan ni Mateo. Sa paglipas ng mga araw, ang dating tahimik na sulok ng kanyang tahanan ay naging abala at puno ng buhay. Mula madaling araw hanggang halos tanghali, sunod-sunod ang mga mamimili, mga manggagawa, bata, matatanda at maging ang mga dumaraan lamang na napapahinto dahil sa amoy na kanyang tinapay. Ang simpleng mesa sa harap ng kanyang bahay ay hindi na sapat. Napilitan siyang magdagdag ng isa pa. At kalaunan, 2. Ngunit kasabay ng pagdami ng bumibili ay ang pagdami rin ng kanyang responsibilidad. Mas maaga siyang nagigising, mas matagal siyang nagtatrabaho, mas kaunti ang pahinga. Kung dati ay sapat na ang isang batch ng tinapay, ngayon ay halos doble na ang kanyang ginagawa at kahit ganoon, madalas ay nauubusan pa rin siya. Isang umaga, habang abala siya sa pagmasa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napahinto siya. Hindi ito dahil sa kaba, kundi sa pagod. Umupo siya saglit, pinahid ang pawis sa kanyang noo at pilit na pinakalma ang sarili. Konti pa, bulong niya, kaya pa. Ngunit alam niyang hindi na ito tulad ng dati. Ang dati niyang laban ay laban sa gutom at kawalan. Ngayon, laban na ito sa sarili niyang limitasyon. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Isang lalaki ang nakatayo roon. Mukhang mas bata sa kanya, ngunit may lakas at sigla sa katawan. "Mateo po ba?" tanong nito. "Oo," sagot niya. "Balita ko po, kailangan niyo ng tulong." Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa hindi siya sanay. Sanay siyang mag-isa. Sanay siyang akuin ang lahat. "Marunong ka ba?" tanong niya. "Hindi pa po," sagot ng lalaki. "Pero handa akong matuto." Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang kaharap. May nakikita siyang sarili sa binata, ang parehong pagnanais, ang parehong gutom na matuto. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Paano kung magkamali ito? Paano kung masira ang kalidad ng kanyang tinapay? Paano kung mawala ang tiwala ng kanyang mga mamimili? Huminga siya ng malalim. Hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng mag-isa. "Pumasok ka," sabi niya. At sa simpleng desisyong iyon, nagbago ang takbo ng kanyang araw. Tinuruan niya ang binata, si Daniel, ng mga pangunahing hakbang, paano maghalo ng sangkap, paano humawak ng masa, paano makinig sa galaw nito. Ngunit hindi naging madali. May mga pagkakataong sumobra ang tubig. May pagkakataong hindi pantay ang masa. May tinapay na hindi umalsa. Sa bawat pagkakamali, ramdam ni Mateo ang pag-igting ng kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang hindi magalit. Sa halip, tinuruan niya muli. Mas malinaw, mas mahinahon. "Hindi sapat na gawin mo lang," sabi ni isa.
Kailangan maramdaman mo. Tahimik na tumango si Daniel. Lumipas ang mga araw. Unti-unting natututo ang binata. Unti-unting gumagaan ang trabaho ni Mateo. Ngunit kasabay nito ay may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang bigat ng pagtitiwala. Sa tuwing hinahayaan niyang si Daniel ang gumawa ng bahagi ng tinapay, may bahagi sa kanya ang nag-aalinlangan. Ngunit pinipili niyang magtiwala. Dahil alam niyang hindi siya lalago kung hindi niya bibitawan ng kontrol. Isang umaga, mas maraming tao kaysa karaniwan ang dumating. May mga bagong mukha, may mga pamilyar. At sa unang pagkakataon, hindi si Mateo ang unang humawak ng masa. Si Daniel. Tahimik siyang nakamasid. Hindi siya nakialam. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya. At nang lumabas ang mga tinapay mula sa pugon, siya mismo ang unang tumikim. Kinagat niya ito. Dahan-dahan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ito perpekto. Ngunit hindi rin ito mali. Napangiti siya. Nang ilabas nila ang mga tinapay sa mesa, muling napuno ng mga tao ang paligid. May bumili, may bumalik, may ngumiti. At sa gitna ng lahat, napansin ni Mateo ang isang bagay. Hindi na lamang siya ang gumagawa ng pangarap. May kasama na siya. Sa hapon, habang tahimik na nililinis ang mesa, naupo si Mateo sa tabi ni Daniel. "Salamat," sabi niya. Nagulat ang binata. "Ako po ang dapat magpasalamat." Umiling si Mateo. "Hindi mo alam kung gaano kabigat ang ginagawa natin," mahina niyang sabi. "Hindi lang ito tinapay, buhay ito ng mga taong bumibili." Tahimik si Daniel. "At ngayon," dagdag ni Mateo, "hindi ko na yon pasan mag-isa." Sa sandaling iyon, hindi lamang trabaho ang nabuo, kundi tiwala. At sa likod ng lumalaking tagumpay, natutunan ni Mateo ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kita, kundi sa kakayahang magbahagi, magtiwala, at magbukas ng pintuan para sa iba. Habang papalubog ang araw, tumingala si Mateo sa langit. Pagod ang kanyang katawan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nag-iisa. Habang patuloy na lumalago ang maliit na panaderya ni Mateo, kasabay rin nitong dumarami ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi lamang puno ng paghanga, kundi pati ng pagdududa at inggit. Hindi niya ito agad napansin. Abala siya sa trabaho, sa pagtuturo kay Daniel, sa pagtiyak na bawat tinapay na lumalabas sa kanilang pugon ay may parehong kalidad na pinaghirapan niyang buuin. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pag-angat. Sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang lumang panaderya na matagal nang kilala sa lugar. Noon, doon bumibili ang karamihan. Ngunit sa pagdating ni Mateo, unti-unting nabawasan ang kanilang mga mamimili. At sa bawat araw na lumilipas, lalong umiigting ang tahimik na tensyon. Isang umaga, habang inaayos ni Mateo ang kanilang mesa, napansin niyang may ilang tinapay na tila may kakaibang amoy. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang isa at marahang kinagat. Sandaling natigilan siya. May bahagyang pait. Hindi iyon normal. "Daniel," tawag niya. Lumapit ang binata, halatang nagtataka. "Bakit po?" "Inamoy mo ba ito?" tanong ni Mateo. Iniabot ang tinapay. Ginaya ni Daniel ang ginawa niya, inamoy, saka kinagat. Agad siyang napaubo. "May mali po." Tahimik si Mateo. Mabilis niyang sinuri ang mga sangkap. Ang harina, tubig, asukal, lahat ay mukhang maayos.
Ngunit nang abutin niya ang asin, doon siya napahinto. Iba ang itsura. Hindi pino, may halong kakaibang butil. Napatingin siya kay Daniel. May ibang gumamit nito? Tanong niya. Umiling ang binata. Wala po. Kagabi, inayos ko lahat bago tayo umuwi. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa sisidlan. Hindi ito aksidente. May gumalaw. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, tahimik niyang itinabi ang mga tinapay na apektado. Hindi niya ito inilabas para ibenta. Uulitin natin, mahinahon niyang sabi. Pero po, mas masasayang kung may masamang mangyari sa mga bibili, putol ni Mateo, ngunit hindi galit ang tono, matatag lamang. Muling nagsimula ang kanilang paggawa. Mas maingat, mas mapagmasid. Ngunit hindi nawala ang bigat sa dibdib ni Mateo. Hindi dahil sa nasayang ang oras o sangkap, kundi dahil may taong nais siyang pabagsakin. Maya-maya, dumating ang mga mamimili. Napansin nilang mas kaunti ang tinapay. Naubusan agad? Tanong ng isa. May inayos lang, sagot ni Mateo, pilit na pinananatiling maayos ang tono. Hindi niya ipinaalam ang nangyari. Ayaw niyang mawala ng tiwala ang mga tao. Ngunit sa loob niya may bumabagabag. Pagsapit ng hapon, habang tahimik na naglilinis, muling dumaan ang lalaking unang pumuna sa kanya. Huminto ito. Tumingin sa mesa. Mas kaunti ngayon, sabi nito. Opo, sagot ni Mateo. Tahimik ang lalaki saglit, saka tumingin sa kanya. Hindi lahat ng laban ay nakikita, wika nito. Napatingin si Mateo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, inilapit nito ang sarili ng kaunti. Kapag umaangat ang isang tao, may mga aninong sumusunod, sabi niya, hindi para sumabay, kundi para hilahin siya pababa. Tumahimik si Mateo. Hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaki ang nangyari. Ngunit tila naiintindihan nito. Mag-ingat ka, dagdag pa nito. Hindi sapat ang galing. Kailangan mo ring bantayan ang pinaghirapan mo. Iniwan nito ang bayad at muling umalis. Matagal na nakatayo si Mateo matapos iyon. Sa unang pagkakataon, hindi lamang pagbuti ng kanyang tinapay ang iniisip niya, kundi kung paano niya ito poprotektahan. Kinagabihan, hindi agad natulog si Mateo. Sinuri niya ang bawat sulok ng kanyang tahanan, ang bawat sangkap, ang bawat gamit. Hindi siya paranoid, ngunit hindi na siya inosente. Habang nakaupo siya sa gilid ng mesa, tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na bumuo ng kanyang pangarap. At ngayon, kailangang ipaglaban ito. Hindi lamang laban sa hirap, kundi laban sa mga taong hindi niya inaasahan. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ni Mateo, may bagyong unti-unting nabubuo. At alam niyang ito ay hindi niya maiiwasan. Ngunit tulad ng dati, hindi siya uurong. Sa halip, mas magiging matatag siya. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pag-angat, kundi sa kakayahang manatiling nakatayo kahit may mga aninong pilit kang ibinabagsak. Hindi naging payapa ang sumunod na mga araw. Bagamat patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili, may kakaibang bigat na nananatili sa dibdib ni Mateo. Hindi na siya tulad ng dati na buong-buo ang tiwala sa bawat galaw ng kanyang paligid. Ngayon, bawat tunog, bawat anino, bawat maliit na pagbabago, lahat ay kanyang napapansin. Mas naging maingat siya, mas naging tahimik, at mas naging mapagmasid. Ngunit sa kabila ng lahat,
hindi siya huminto. Maaga pa rin siyang gumigising, patuloy pa rin siyang nagmamasa, at higit sa lahat, pinipili pa rin niyang gawin ang kanyang trabaho ng buong puso kahit na may halong pag-aalala. Isang umaga, habang abala si Daniel sa paghahalo ng sangkap, napansin ni Mateo na tila mabigat ang kilos ng binata. "Pagod ka ba?" tanong niya. Bahagyang ngumiti si Daniel, ngunit hindi nito naitago ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "May naririnig po ako," sagot nito. Napatingin si Mateo. "Ano?" "Sa palengke po," patuloy ni Daniel. "May nagsasabi na hindi raw malinis ang paggawa natin, na may kakaibang lasa raw minsan ang tinapay natin." Nanahimik si Mateo. Hindi siya nagulat. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasaktan. "May naniwala?" tanong niya. "May ilan po," sagot ni Daniel, "pero marami pa rin ang bumibili." Huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya kailangang magtanong kung saan nanggagaling ang mga usap-usapan. Alam na niya, ang mga aninong dati niyang nararamdaman ay ngayon ay may boses na. At unti-unti sinusubukan siyang pahinain. Ngunit hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, kinuha niya ang masa at ipinagpatuloy ang pagmamasa, mas mabagal, mas kontrolado. "Hayaan mo sila," mahinahon niyang sabi. "Hindi natin sila mapipigilan." "Pero po, ang kaya lang nating kontrolin," putol ni Mateo, "ay kung paano tayo gagawa ng tinapay." Tahimik si Daniel. "At kung totoo ang ginagawa natin," dagdag ni Mateo, "darating ang panahon na mas malakas iyon kaysa sa kahit anong salita. Hindi iyon yabang. Hindi iyon pagmamataas, kundi isang tahimik na paninindigan." Lumipas ang oras at muli na namang napuno ng tao ang kanilang pwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa hangin. May ilang mamimili na tila nagdadalawang isip. May mga nagtatanong, "Sigurado bang maayos ito?" tanong ng isang babae. Hindi nagatubili si Mateo. "Opo," direkta niyang sagot. "Kung hindi po kayo sigurado, pwede niyo pong tikman muna." Nagulat ang babae, ngunit tinanggap ang alok. Kumuha siya ng maliit na piraso at kinagat. Saglit na tumahimik. Pagkatapos ay tumango. "Masarap," sabi niya, tila may konting hiya. Unti-unting bumalik ang daloy ng tiwala. Hindi agad-agad, hindi madali, ngunit naroon. Sa bawat taong pumipili na maniwala sa kanya, mas tumitibay ang loob ni Mateo. Ngunit hindi lahat ay ganon. May mga patuloy na nagbubulungan. May mga patuloy na nagdududa. At sa bawat ganoong sandali, kailangan niyang piliin kung papayag ba siyang panghinaan ng loob o lalong tatatag. Pagsapit ng hapon, muling lumapit ang lalaking madalas dumaan. Tahimik itong nakatingin sa mga tao. "Mas mahirap na ngayon," sabi nito. Tumango si Mateo. "Opo." "Masakit?" tanong ng lalaki. Sandaling nag-isip si Mateo bago sumagot. "Opo," tapat niyang sabi, "pero hindi ako titigil." Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Maganda," wika nito. "Diyan nasusukat ang tibay." Hindi na nagtanong si Mateo. Hindi na rin niya kailangang marinig ang iba pang salita. Dahil sa puntong iyon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-angat. Ito rin ay tungkol sa pagtitiis. Sa kakayahang manatiling matatag kahit unti-unting sinusubok ang iyong pangalan, ang iyong gawa at ang iyong pagkatao. Kinagabihan habang nag-iisa si Mateo, muli niyang hinawakan ang masa. Tahimik, walang galit, walang hinanakit.
Tanging isang matibay na desisyon na ipagpapatuloy niya ang kanyang sinimulan, hindi para patunayan ang sarili sa iba, kundi para manatiling tapat sa sarili niyang pangarap. Sa bawat pagmasa niya, parang unti-unti niyang pinapawi ang ingay ng mundo. At sa bawat tinapay na kanyang lilikhain, alam niyang may isang bagay na hindi kailanman kayang sirain ng kahit anong paninira: ang kanyang integridad. At iyon ang kanyang magiging sandigan sa mga darating pang pagsubok. Dumating ang araw na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi dahil sa dami ng trabaho, hindi dahil sa kakulangan ng sangkap, kundi dahil sa isang tahimik na desisyong matagal nang kumakatok sa isipan ni Mateo. Isang desisyong hindi na niya maaaring ipagpaliban. Habang abala si Daniel sa pag-aayos ng mga tinapay, napansin ni Mateo ang patuloy na pagdami ng tao. Hindi na lamang ito ang mga dati nilang mamimili. May mga bagong mukha, mga taong nagmula pa sa mas malalayong lugar, dala ang kwento ng masarap na tinapay na kanilang narinig. "Hindi na po natin sila halos mapagbigyan," sabi ni Daniel, bahagyang hinihingal. "Kulang na talaga tayo sa oras at lakas." Tahimik na tumango si Mateo. Alam na niya iyon. Matagal na. Ngunit may dahilan kung bakit hindi pa siya gumagawa ng hakbang. Takot. Hindi sa kabiguan, kundi sa pagbabago. Ang maliit niyang panaderya, ang simpleng mesa, ang lumang pugon, ang tahimik na umaga, iyon ang naging pundasyon ng kanyang pangarap. Dito siya nagsimula. Dito niya natutunan ang bawat aral. At ngayon, kailangan niyang tanungin ang sarili. Handa na ba siyang lumampas dito? "Mateo," muling tawag ni Daniel, "may mga bumabalik po na hindi na natin nabibigyan." Napapikit si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng bawat mamimiling hindi niya napagbigyan, hindi dahil sa kakulangan ng kagustuhan, kundi dahil sa limitasyon ng kanyang kakayahan. At doon niya naunawaan, hindi na sapat ang sipag lamang. Kailangan na niyang pumili. Sa hapon ng araw na yon, matapos ang mahabang oras ng trabaho, umupo si Mateo sa harap ng kanyang tahanan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, ang ilan ay pauwi na, ang ilan ay patuloy pa ring naghahanap buhay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang ilang barya, ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Hindi ito maliit. Ngunit hindi rin ito sapat para sa mas malaki niyang pangarap. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Ang pamilyar na lalaki. Huminto ito sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. "Kung mananatili ka sa kung nasaan ka," biglang sabi nito, "mananatili rin ang kaya mong abutin." Napatingin si Mateo. "Pero kung lalabas ka sa kinasanayan mo," dagdag ng lalaki, "hindi ka sigurado sa mangyayari." "Paano kung magkamali ako?" tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay may halong pag-aalinlangan ang kanyang tinig. "Tiyak na magkakamali ka," diretso nitong sagot. Tumahimik si Mateo. Ngunit hindi siya nasaktan sa sagot. Sa halip, mas naging malinaw ang lahat. Ang tanong, patuloy ng lalaki, "Handa ka bang matuto muli?" Matagal na hindi sumagot si Mateo. Hindi dahil sa wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang ang sagot ay magbabago ng kanyang landas. Sa wakas, tumayo siya. Tumingin sa loob ng kanyang tahanan, sa pugon, sa mesa, sa mga gamit na naging saksi sa kanyang paglalakbay. At saka siya muling humarap sa lalaki. "Opo," matatag niyang sabi. Hindi ngumiti ang lalaki. Ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata.
isang tahimik na pag-aproba. Kinabukasan, may kakaibang sigla sa galaw ni Mateo. Tinawag niya si Daniel. "Kailangan nating maghanda," sabi niya. "Para saan po?" tanong ng binata. "Para sa mas malaki." Hindi agad naunawaan ni Daniel, ngunit nakita niya ang kakaibang determinasyon sa mukha ni Mateo. Hindi ito tulad ng dati. Mas malinaw, mas matatag. Sinimulan nilang ayusin ang mga gamit. Tinukoy ang mga kailangang dagdagan. Pinag-usapan ang mga pagbabago. Ngunit sa gitna ng lahat may isang bagay na malinaw. Hindi nila iiwan ang kanilang pinanggalingan. Sa halip, dadalhin nila ito sa mas malawak na lugar. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala ang lahat. Mas maraming paghahanda, mas maraming plano, mas maraming pagod. Ngunit sa bawat pagod, may kasamang bagong pag-asa. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa paglawak, paglago, at pagtanggap na ang pangarap ay hindi dapat kinukulong sa takot. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Mateo, muli niyang hinawakan ang masa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang niya iniisip kung paano ito magiging mas masarap. Iniisip na rin niya kung paano ito makakarating sa mas maraming tao. Napangiti siya. Ang maliit na mesa ay naging simula. Ngunit hindi doon magtatapos ang kanyang kwento. At sa wakas, handa na siyang harapin ang susunod na yugto. Kahit hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Ang mga sumunod na linggo ay naging puno ng pagbabago. Hindi na lamang simpleng paggawa ng tinapay ang pinagkakaabalahan ni Mateo at Daniel. Ngayon, kasama na rito ang pagplano kung paano palalawakin ang kanilang gawain, kung saan kukuha ng karagdagang sangkap, at kung paano mapapanatili ang kalidad sa kabila ng pagdami ng kanilang ginagawa. Hindi ito madali. Sa bawat hakbang pasulong, may kasamang panganib. Sa bawat desisyon, may kaakibat na posibilidad ng pagkakamali. Ngunit hindi na umatras si Mateo. Isang umaga, matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya siyang gamitin ang kanyang naipon, hindi para sa kaginhawaan, kundi para sa pagkakataon. "Sigurado ka po?" tanong ni Daniel habang hawak ang listahan ng mga kailangang bilhin. Mas malaking pugon, dagdag na kagamitan, mas maraming sangkap. Tumango si Mateo. "Kung hindi natin susubukan," sabi niya, "mananatili lang tayo kung nasaan tayo." Tahimik na tumango si Daniel. Hindi niya lubos maisip ang bigat ng desisyong iyon, ngunit nakita niya ang tapang sa mata ni Mateo. At iyon ay sapat na. Ilang araw ang lumipas bago nila tuluyang naayos ang kanilang bagong pwesto, mas maluwag, mas maayos at may sapat na espasyo para sa kanilang lumalaking gawain. Hindi ito marangya, ngunit ito ay hakbang pasulong. Sa unang araw ng kanilang pagbubukas, may kaba pa rin sa dibdib ni Mateo. Hindi na ito tulad ng unang beses niyang magtinda. Mas malaki na ang nakataya ngayon. Mas marami ang umaasa. Mas mabigat ang maaaring mawala. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang tumayo sa harap ng kanilang bagong pwesto tulad ng dati, ngunit mas matatag. Unti-unting dumating ang mga tao. Ang ilan ay pamilyar, ang matandang babae, ang mga manggagawa, ang mga batang dati nang bumibili. Ngunit may mga bago rin. Mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya, ngunit narinig na ang kanyang pangalan. "Dito na ba kayo ngayon?" tanong ng isang mamimili. "Opo," sagot ni Mateo, may bahagyang ngiti. "Mas maganda," sabi nito habang tinitingnan ang paligid. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi sa itsura ng lugar, kundi sa laman ng tinapay.
Isa-isa silang bumili. Isa-isa nilang tinikman. At sa bawat sandaling iyon, tahimik na naghihintay si Mateo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpilit. Hinayaan niyang ang kanyang gawa ang magsalita para sa kanya. Maya-maya, narinig niya ang unang reaksyon. "Ganun pa rin," sabi ng isang lalaki. "Masarap pa rin." Parang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Mateo. Sumunod ang iba. "Mas mainit pa ngayon. Mas maayos ang pagkakaluto. Mas gusto ko ito." Unti-unting napuno ng sigla ang paligid. At sa gitna ng ingay ng mga mamimili, may isang tahimik na tagumpay na naramdaman si Mateo. Nagawa niyang dalhin ang kanyang kalidad sa mas malaking espasyo. Hindi niya ito nawala. Hindi niya ito isinakripisyo. Sa halip, lalo pa itong tumibay. Ngunit hindi nagtagal, may isang pamilyar na presensya ang muling lumapit. Ang nalalaking tahimik na gumabay sa kanya mula sa simula. Kumuha ito ng tinapay. Kinagat. At sa pagkakataong ito, hindi na ito nagtagal. "Handa ka na," sabi nito. Napatingin si Mateo. "Para saan?" tanong ni. "Para sa mas malaki pang laban." Hindi agad nagsalita si Mateo. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang tibok, hindi takot, kundi paghahanda. Hindi ito ang dulo, dagdag ng lalaki. Simula pa lang ito. At muli, naglakad ito palayo. Hindi na siya pinigilan ni Mateo. Hindi na rin siya nagtanong. Dahil sa puntong iyon, alam na niya. Ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Sa hapon ng araw na iyon, habang abala si Daniel sa pagbibilang ng kanilang kinita, tahimik na tumayo si Mateo sa labas ng kanilang bagong pwesto. Pinagmamasdan niya ang mga taong dumadaan. Ang mga taong minsang naging tulad niya, naghahanap, nagsusumikap, umaasa. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang sarili. Hindi na lamang bilang isang panadero, kundi bilang isang taong unti-unting nagiging inspirasyon. Ngunit hindi siya nagpakampante. Dahil alam niyang ang paglawak ng pangarap ay hindi lamang tungkol sa pag-abot, kundi sa kakayahang panatilihin ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Hinawakan niya ang isang tinapay. Mainit pa. At tulad ng dati, pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi para magpasalamat sa kung ano ang meron siya, kundi para ipaalala sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. At sa kanyang pagmulat, handa na siyang harapin ang susunod na yugto. Ano man ang dala nito. Lumipas ang mga buwan at ang panaderya ni Mateo ay hindi na lamang isang simpleng pwesto. Ito ay naging bahagi na ng buhay ng maraming tao. Sa bawat umaga, mahaba na ang pila bago pa man sumikat ang araw. Ang dating maliit na espasyo ay napuno ng ingay ng tawanan, usapan at mga yabag ng mga taong sabik sa kanyang tinapay. May mga manggagawang dumaraan bago pumasok sa trabaho, mga magulang na may dalang baon para sa kanilang mga anak at mga matatandang tila naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago si Mateo. Gumigising pa rin siya ng maaga. Hinahawakan pa rin niya ang masa. At pinapakinggan pa rin niya ang bawat galaw nito tulad ng unang araw. "Hindi ka na kailangan gumawa ng lahat," minsang sabi ni Daniel habang pinapanood siyang nagmamasa. Ngumiti si Mateo, hindi tumitigil sa kanyang ginagawa. "Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan," sagot niya. "Ginagawa ko ito dahil ito ang dahilan kung bakit ako nandito." Tahimik na tumango si Daniel.
Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang sila dalawa. May ilan na rin silang natulungan, mga taong tulad ni Daniel na naghahanap ng pagkakataon. Tinuruan ni Mateo ang bawat isa hindi lamang kung paano gumawa ng tinapay, kundi kung paano igalang ang proseso. At sa bawat taong kanyang tinulungan, mas lumawak ang kanyang pananaw. Isang hapon, habang tahimik na nakaupo si Mateo sa loob ng kanilang panaderya, napansin niya ang batang minsang unang bumili sa kanya. Ang batang may isang baryang hawak at gutom na gutom. Ngunit ngayon, iba na ang itsura nito. Mas maayos ang pananamit, mas maliwanag ang mukha. Lumapit ito sa kanya. "Kuya Mateo," sabi ng binata, "hindi niyo po siguro ako naaalala." Pinagmasdan siya ni Mateo at unti-unting bumalik ang alaala. "Naalala kita," sabi niya, may ngiti. Napangiti ang binata. "Dati po binigyan niyo ako ng 2 tinapay, kahit isa lang ang bayad ko." Tumahimik si Mateo. Para sa kanya, iyon ay isang simpleng sandali lamang. Ngunit para sa batang iyon, iba pala ang naging halaga. Dahil po doon, patuloy ng binata, nakatulong ako sa nanay ko. Nagkaroon ako ng lakas magtrabaho. At ngayon, may maliit na pwesto na rin po kami. Napatingin si Mateo sa kanya, hindi agad nakapagsalita. "Gusto ko lang po magpasalamat," dagdag ng binata, "hindi lang po sa tinapay, kundi sa pagkakataon." Tahimik ang paligid sa sandaling iyon. At sa loob ni Mateo, may unti-unting pag-init na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang init ng pugon, kundi ng isang bagay na mas malalim. "Hindi mo kailangan magpasalamat," mahina niyang sabi. "Ginawa mo ang lahat ng iyon." Ngunit umiling ang binata. "Hindi po," sagot nito. "Kayo ang nagsimula." Matagal na nakatayo si Mateo matapos umalis ang binata. Hindi niya namalayan na hawak pa rin niya ang isang tinapay. Mainit, mabango. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kahulugan nito. Hindi na lamang ito produkto ng kanyang sipag. Hindi na lamang ito simbolo ng kanyang pag-angat. Ito ay naging tulay. Isang tulay na nagdurugtong sa kanya at sa iba. Sa kanilang mga kwento. Sa kanilang mga pangarap. Sa kanilang mga pagkakataon. Maya-maya, lumapit si Daniel. "Okay lang po kayo?" tanong nito. Tumango si Mateo, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Oo," sagot niya. "Ngayon ko lang naintindihan." "Ano po?" Napatingin siya sa paligid, sa mga taong abala, sa mga tinapay na bagong luto, sa buhay na unti-unting nabuo mula sa kanyang maliit na simula. "Hindi pala pera ang tunay na sukatan ng tagumpay," sabi niya. Tahimik si Daniel. "Ang tunay na kayamanan," dagdag ni Mateo, "ay kung gaano karaming buhay ang natulungan mo habang inaabot mo ang pangarap mo." Hindi na sumagot si Daniel. Hindi na rin niya kailangan. Dahil malinaw na. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting nauubos ang tinapay at humuhupa ang ingay, muling tumayo si Mateo sa harap ng kanyang panaderya. Ang araw ay papalubog. Ngunit sa kanyang puso, may liwanag na hindi kailanman mawawala. Ang batang minsang nagutom ay naging inspirasyon. Ang lalaking minsang nangarap ay naging gabay. At ang panaderong minsang nag-iisa ay ngayon bahagi na ng mas malaking kwento. Isang kwento ng sipag, ng pagtitiis, ng pag-asa, at ng isang simpleng tinapay na nagdala ng tunay na kayamanan.